At kaugnay naman ang issue ng hinihinging system audit ng kampo ni Senador Marcos, makakausap natin si Attorney Jose Amor Amorado, ang head ng internal quick count operation ni Senador Bongbong Marcos. Magandang hapon po, Attorney Amorado. Magandang hapon sa iyo, Susan. Good afternoon. Magandang hapon po. Naninindigan po ang COMELEC attorney na cosmetic o walang epekto sa bilangan yung paggalaw ng Smartmatic diyan po sa computer command ng transparency server. Ano po masasabi niyo rito? Well, yan ang problema natin, no? Sila lang ang nagsasabi noon, no? Problema, hindi naman namin malaman kung totoo at buo yung sinasabi nila. Kaya nahiling kami ng system audit para makumbinsi kami na yung sinasabi nila ay totoo. Kasi this is highly technical and therefore based on the advice of our IT experts. Isa lang ang paraan para malaman namin kung totoo at tama ang sinasabi ng Smartmatic at saka COMELEC, at yan ay sa pamamagitan ng paggagawa ng isang system audit. Attorney, sabi ho ng kampo ni Congresswoman Robredo, tila na ma-mind condition daw ang ilang botante na may nangyaring dayaan. Ano ho ang reaksyon niyo dito, Attorney? Hindi walang ganon. Ang maliwanag yung aming sulat na ito ay mga irregularities. Ang COMELEC na mismo ang umamin na ito ay ginawa ng Smartmatic officials nang wala nilang pahintulot. Kaya nga't kinastigo ni Commissioner Guanzon ang Smartmatic at pinaimbestigahan. So, ano ang sinasabi na mind conditioning? This is not mind conditioning. These are factual. And as a matter of fact, at habang tayo nag-uusap, ay iniimbestigahan ng Smartmatic at pumapayag naman ng Smartmatic na sila imbestigahan. So, walang witch hunting dito. Ito ay totoong totoo. Kaya lang aming itinataas pa ang antas ng investigasyong ito. Kailangan na magkaroon ng system audit under the direct supervision, close supervision of COMELEC. At kahit sino na pwedeng gustong mag-participate dito sa system audit nito. Hindi ito witch hunting. Totoo ito at nakakapagtaka kung bakit gano'n ang tingin ni Congresswoman Robredo. Okay. Attorney, para ho sa kapakanan ng ating mga tagapanood, maaari ba ipaliwanag nyo yung basihan ng inyong kampo para sabihin kung pagbabasihan ng mga hawak ninyong datos ay si Senador Bongbong Marcos ang dapat na nangunguna? Well, meron kaming hanggang ngayon na aming pagbibilang sang-ayon sa mga certificates of canvas na aming natatanggap, no? Itong certificates of canvas na ito ang gagamitin sa Mayo 25 sa national canvassing na gagawin ng Kongreso, no? Hindi ito batay sa transparency server, hindi ito batay sa unofficial results. And based on the certificates of canvas that we have received so far, we are still leading in this election. Yun ang aming basihan dyan, no, Susan? Okay. Attorney, yung mga IT expert na gagamitin ho ninyo doon sa hinihiling ninyong system audit, saan ho manggagaling itong mga IT expert na ito? Well, they are locally sourced at mga yan ang lumapit sa amin para magpaliwanag. At they will be, their identities will be properly revealed at the proper time, no? Pag pumayag na ang COMELEC, no? At ang dinig ko naman kay Chairman Bautista ay bukas sila sa isang system audit. Ang problema, napaka-labo, medyo vague yun, no? Pagkatapos niya masabing bukas sila, hindi naman ganun kadali na gawin ang system audit. We believe otherwise. Alam mo, Susan, tapos na yung eleksyon, no? Wala nang dapat ipangamba sino man na madadaya pa. Nagbibilangan na at magka-national canvassing na. Ito ang tamang panahon na buksan ng mga makinang yan ang sistema para ma-audit ng ating mga IT experts. Pumayag na ho ba yung COMELEC na magkaroon ng system audit? Well, sa pahayag ni Chairman Bautista, ang sabi niya bukas sila sa ganon. At sabi pa nga niya, nagka-random manual audit nga kami, etc. Pero hindi yon ang aming gusto, no? Ang aming gusto ay yung system audit dahil nga nung napalitan na hash code na hindi kami nakakatiyak na talaga yung ENYA lang, yung question mark lang ang binago, no? Sila lang ang nagsasabi noon eh. Oh, okay. Attorney, ano po yung mga susunod na legal na hakbang ng kampo nyo dito ho sa mga kahilingan nito na ngayon parang wala pa rin naman linaw kung mapagbibigyan niya ng COMELEC. Bagaman sinasabi nyo, bukas naman ng COMELEC dito sa inyong demand na to. Yes, bukas ay
in addition to the letter of the Senator, magre-request din kami sa COMELEC na ipakita sa amin yung mga transmission logs ng mga boto, yung white list, which means ito yung listahan ng mga VCMs, USB device at biga na ginamit itong eleksyon, lahat ng mga digitally assigned ERs at yung public key and decryption key to open up the transmitted files. Bukas din ay maghahain ng reklamo si Congressman Jonathan De La Cruz against Marlon Garcia sa COMELEC sa paglabag niya sa batas, no, ng pagkikialam at pagbubukas nitong sistema at pag-inject noong mga changes na yon na walang permission ang COMELEC, no.